Hello, Sincerely Yours 98. Hello. Hello Ganda, po. Ganda naman ang pangalan niya, Diba? Sincerely Yours. Ano ang nickname mo? Truly po. Truly. Kasi, Truly yours. Truly Yours ang nickname mo. Yes. Wait lang, Truly, teka, ano ako, Truly lang or Truly Yours? Truly Usually. yours po talaga, pero yung mga tao tawag sa akin truly kasi medyo mahaba. Oo, Truly, okay. Baka pwede mong explain lang muna sa amin. Ano nga ba yung reason behind the name, yung buong pangalan mo? At, the decision behind it, basically. Nag-start po yan sa kuya ko. So, yung brother ko, siya yung panganay sa amin. His name is Macaroni 85. So, doon, parang pangarap ng daddy ko na pangalan talaga ng anak niya is Macaroni. And then, since si Macaroni, parang other version niya is si Spaghetti. So, nagkaroon ako ng kapatid. Ang name naman niya is Spaghetti 88. And then ako yung last. Actually, naiba yung pangalan ko. Hindi na siya food. Kasi medyo old na yung mother ko nung napanganak ako. So, ang nangyari, naging closing remarks ako. Pinapakita natin ngayon, Yes. truly yung family tree ninyo, no? At talagang it runs in the tree, ang penchant for unconventional names. Okay, pero sa panig mo ba, meron bang bahagi nung ikaw ay lumalaki that you actually hated your parents for giving you such a name? At kailan mo lang natanggap, if ever, na yun ang pangalan mo talaga? Actually, nung lumalaki ako, hindi ako nagka-problem sa name ko kasi parang lagi akong nagiging welcome sa place. Hindi ako nahihirapan mag-adapt sa lugar kasi laging may kwento yung pangalan ko. So, parang tatanong nila yan usually kung bakit ganito yung pangalan ko, ganyan. So, very, very, very friendly yung magiging approach. So, parang nakakatulong siya. Tapos, hindi naman ako naka-experience ng bullying dahil sa name ko kasi medyo malambing nga siya, letter, ganyan. So, yun. Pero yung mga kapatid ko, naka-experience sila ng bullying kasi food sila eh. Pero ako, yun nga, medyo saucy yung name ko. So, hindi ako nakapili. Pero Truly, balikan ko yung sinabi mo, no, na yung dad mo, dream niya talaga na makapagpangalan sa anak ng Macaroni. In-explain niya ba kung bakit Macaroni? Sabi niya nung bata kami, kasi daw yung tatay niya gusto Macario yung pangalan. Gusto daw niya medyo modern na yung name. So, ginawa niyang Macaroni. Para 80s na kasi, di ba? Para in na daw siya, gano'n. Okay, siguro marami nagtatanong, paano nakalusot ito sa simbahan? Di ba dapat may at least a semblance of a Christian name kapag gano'n? INC po kasi kami, Iglesia ni Cristo po kami. So, wala pong problem sa naming sa amin. Okay, Truly, silipin naman natin, no, yung pangalan ng mga anak ni Macaroni, ano yung isa? HTML? Ano yung isa? XML po. XML. All IT related po, all programming related kasi programmer po yung kuya ko. So, yung team talaga na yan, Hypertext Markup Language, nickname niya is HTML. And then si XML is, newborn lang siya nitong February, so Extensible Markup Language naman yung name niya. Okay, so kasi sa IT yung field ni... Yes, IT naman siya. Si Spaghetti, ang anak niya, parang puro keso naman. Parang menu. Yes. Oo. Sabi niya kasi, gusto niya na si Spaghetti daw, hindi siya makukompleto ng walang cheese. So gusto niya lahat ng anak niya may cheese sa name. So yan, puro may cheese. Maganda, maganda. Okay. Ikaw ba truly meron ka ng sariling family? If okay lang tanongin. Magkakasal na po ako by August. Oy, Wow, congratulations. congrats. Okay. Kayo ba ng Hi, fiancé mo, Harold. Yes po. nag-discuss na ba kayo ng potential names? Are you planning to keep the tradition? Yes, very much. Actually, hindi ako nag-guess doon sa fiancé ko ngayon. Kung hindi siya papayag na
may signature yung name ng anak ko. As in Nice. signature na word. Kasi after Sincerely Yours is signature. Oh. So gusto ko may signature na name. So ano to, bago pa siya Harold, ano? Sabi mo? Yes, si Harold. So bago pa nag-propose si Harold, kumbaga nasa non-negotiables mo na to. Galing. Alam mo Yes, na. non-negotiables na. Bawal yan. Hindi tayo kakasal kung walang signature. Teka lang, Agad kung ba? ang pangalan ng anak mo ay signature, paano kung may kasunod pa? Ano naman yon? Gusto ko kasi lahat sila may signature na name. Ah, As in signature lang sila lahat. Ganon. Tapos may pangalawang pangalan. Gusto ko yung year of birth in Roman numbers. So, Ganda. kunyari, next year, magkaanak kami, signature MMXXV. Parang ganon, yung magiging identity lang nila, yung pagkakaiba-iba nila. Kasi Kabahan ka na. mahirap yung may number sa name eh. Yes. Sobrang hirap niya sa government. So, lalo na may apostrophe pa kami. Paano nga yun? Ano yung mga difficulties nyo with the names, sa mga legal matters? May tumawag na ba sa inyo ng office? Hindi ko ba, po to, nagkamali ng... Oo. Nangyari sa akin yan, sir. Parang ang nangyari, nag-resign ako sa isang company. Pinabalikan ko ng company kasi wala daw akong name. Wow. Akala nilang name ko is Pascual lang na nilagay ko. Akala nila yung Sincerely Yours is part ng resignation letter. Ganda. Naging Brazilian Yes, ka pa tuloy. ganun nangyari. Hassle yung name ko when it comes to letter. So, hindi ko ginagamit yung Sincerely Yours na Sincerely Yours 98. I usually use regards, yung mga ganon. Iniiba ko kasi nakakalito talaga siya. Oo. Nahassle ka na ba sa immigration, halimbawa, sa mga passports, pag nakita, mga ganyan? Sa passport, hindi. Actually, with regards to government IDs, si passport lang ang meron akong tamang pangalan. Kasi sila yung nag-accept ng number and apostrophe. So, ang legal ID mo lang, truly, ay passport. Yes, yun lang yung maayos. Kasi driver's license and yung mga ibang IDs ko, it's either ino-omit siya or ginagawa siyang Roman number. Kaya Roman numerals na gusto mo for your Yes. future, kids. Anong sinabi ni Elon Musk dyan? Oo nga eh. Oo. Interesting to. Alam mo, tuloy gusto ko magpa-legally change ng name. To what? Basta may number din, tsaka may letter X. Meron ka bang Pero recommendation? may .com sa dulo. Oo. X.com? Kesa naman, sorry kasi, alam ba, sa klase namin high school, merong 6 na Michael Cruz ang apelido. Di ba? Ngayon, marami nang, hindi na uso yung Michael. So, merong Michael, may katumbasang Michael. What it is, I don't know. Pero Cruz, Diyos ko. So, pag recitation, Michael Cruz, may 6 na tumatayo. Unique itong si Truly. Truly. Sincerely your... Di ba? Ganda. Truly, Yeah. pag-usapan din natin, habol natin, your profession now is your medtech, tama ba? Yes, I'm a medtech po. With your experience, yung mga syempre, nag-exam ka, board exam ka, nagkaroon ba ng, anong reaction ng mga katrabaho mo? Yan. Nung board exam ko actually, na-delay yung pagsagot ko ng answers. Kasi ang nangyari, parang kailangan pang humingi kasi nag-take ako ng board exam dito sa Baguio. And then PRC main is dito sa Manila. So they had to call Manila kung paano gagawin. Kasi kailangan dun sa name is yung legal name and yung full name. Wala namang nasi-shade na apostrophe and number 9 at saka 8 sa name ko. So, they had to call. So, medyo na-delay ako nung nagbo-board exam. Ang ganda. Kasi parang napipilitan yung mga tao na i-stretch yung posibilidad of what a name should be. Oo. Yes. Gusto ko yan. Okay. Na-inspire mo ako, Truly. At may tanong ka pa, Denise. Nako, ang dami ko pang tanong. Sana makabalik ka together with your siblings sa Truly. But for now, we would like to thank you for your time and thank you for joining us. Sorry. Oh, Can I just shout out some of my friends? Go. Nangungulit sila ngayon eh. Go. Hi! Okay, shout out lang kay Jap, kay Uni, and to my very lovingly fiancé, Harold. Ingat kayo! Bye! Congratulations. congrats ulit sa'yo, Truly. And again, maraming salamat for joining us Thank you here so on much. Afternoon Delight.